China Coast Guard enforces sovereignty, cleans up waste at whatever that is. Sa Sandy Cay. Sovereign na raw ng China ang Sandy Cay. Ano, nagtanim ng plug. Mga hayop. Yan Pak! Ganti-ganti lang yan. Selfie lang din. Diba? Ito pa isa, nasa gitna ng dagat. Yan ang China Coast Guard. Ito yung maritime militia. Yun yung kinukuha ang picture kanina nung mama. Pero mabilis po ang aksyon ng ating gobyerno, Pinalayas agad ang mga invaders. Pinalayas, guys. Nasakop daw ang 1 square inch ng Palawan kahapon. Actually, mga kotsero, it is really an invasion yung nangyari ko kahapon. In-invade na po tayo ng China kahapon. Ito yung balita. Invaded again. The takeover of the island happened while Philippine and United States forces were conducting the annual Balikatan exercises. Yun na nga ang nangyari. In-invade tayo kahapon, hindi natin alam. Bakit? Ang bilis umakto ng ating Coast Guard, guys Bilis umakto ng Coast Guard. Hindi rin naman sila nagtagal. Nag-selfie lang. Ito yung nangyari, guys. Ayan. Nag-selfie sila sa Sandy Cay. Ito, China Coast Guard enforces sovereignty, cleans up waste at whatever that is. Sa Sandy Cay. Sovereign na raw ng China ang Sandy Cay. Nagtanim ng plug. Mga hayop. Ginawa ko ito, nireport ng Global Times, April 24. Pero kahapon lang, umabot ng Pilipinas. Or baka second time na yung kahapon. Pero mabilis po ang aksyon ng ating gobyerno, Pinalayas agad ang mga invaders. Pinalayas, guys. Ito ang ginawa ng ating National Security Council. Ito po ang statement ng National Security Council. Statement of the National Task Force for the West Philippine Sea sa April 27, 2025. Ang sinabi, an interagency maritime operation at Pag-asa K1, 2, and 3 and its surrounding waters was completed this morning, April 27, 2025. This coordinated effort involved the Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and PNP maritime group, reinforcing Philippine authorities' routine and lawful exercise of maritime domain. 4 na teams ang nagpunta sa Sandy Cay at wala naman dong tao doon. Wala naman dong parang nag-selfie lang talaga yung mga Chekwa. At pinang-propaganda nila sa China. Pero selfie lang talaga siya. The teams observed the illegal presence of China Coast Guard 5102 approximately 1,000 yards. Okay. Lapit yun 1,000 yards. The NTFWPS underscores that this operation reflects the unwavering dedication and commitment of the Philippine government to uphold the country's sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. Moreover, this routine interagency operation reinforces the Philippines' commitment to safeguarding its maritime domain, adhering to international law, and ensuring peace and stability in the region. Ayan. Actually, meron ngang sinend sa akin ang isang kaibigan natin sa serbisyo. Hindi ko lang sabihin kung sino. At hindi ko rin napapakita yung message kasi it's a confidential message. Ito ho ay galing sa ating AFP mismo. Galing kay General Browner. Sabi, these photos were taken yesterday, April 27 at Sandy Cay's 1 to 4. This is to counter the narrative of China that they already occupied and now control Sandy Cay 2. Kontrolado na ro kasi nila yung Sandy Cay. China published their claim last April 25 but we believe the picture was taken earlier. The Sandy Cays are within the territorial waters of Pag-asa Island. So under UNCLOS, the Sandy Cays belong to the Philippines. Okay mga kotsero, iba na ho ito, ibang usapan ho ito. Hindi ho ito exclusive economic zone. Territorial waters pala ito. Ibig sabihin, pasok ho ito sa 12 nautical miles ng Pag-asa Island. So hindi ho ito exclusive economic zone. Territorial waters na ho ito. Ang ibig sabihin, ang Sandy Cay ay nasa teritoryo na ng Pilipinas. At ang ginawa po ng China is no less than an invasion inside the territory of the Philippines. Ito ho yung resulta ng operation kahapon ng ating PNP, Navy at Philippine Coast Guard. Ito yung pakita ko sa inyo yung video. Ayan
Andun sila kahapon. Wala namang tao daw eh. Yun, oh. Pero andun yung mga barko sa paligid. Ayun, oh, yung mga barko doon, oh, yun, oh. CCG yan, oh. Chinese Coast Guard, oh. Yan, oh. Ayan, oh. Yun, oh. Ayan, oh. Maritime Militia, yun, oh. Yung mga binibidyo na yun, oh. Oh, pak. Oh, may photographer pa silang kasama, oh. Pak. Ganun, oh. Ito pa ho yung, ano, yung kinuha ang picture ng ating tropa. Yan, oh. Pak! Ganti-ganti lang yan. Oh, selfie lang din. Diba? Selfie lang din, guys. Ayan, no? Selfie rin. Ito pa isa, oh. No? Nasa gitna ng dagat, oh. Ayan, ang China Coast Guard. Ito yung Maritime Militia. Yun yung kinukuha ang picture kanina nung mama. Congratulations sa ating AFP. Napakahusay po ng inyong ginagawa ng ating Coast Guard at ang ating PNP. Kayo ho ay literal na nakikipagbakbaka ng ang inyo pong buhay ang itinataya para sa amin nandirito sa mainland. So, all respects. Lahat po ng respeto ay binibigay namin sa inyo. Mabuhay po kayo dyan. Mabuhay po ang ating AFP. Kapakaan natin sila. Ang PNP at ang ating Coast Guard. Mabilis eh. Ang bilis ng action nila eh. Kasi andyan din sila same day. Oo. So, wala hong square inch ang nakuha ng China. Buo pa rin ang pangako ni PBBM na not even a square inch will be lost to any foreign powers. Ay, ito pala. Yun. Mabuhay ho kayo, guys. Mabuhay ho ang ating mga uniform personnel. Tayuan nyo na ho ng outpost. Diba? Tayuan nyo na ho ng outpost. Oo. Total naman, nasa territorial waters ng Pilipinas yan. Wala ho tayong nilalabag na international law. Laban. Like, tayo na ho ng outpost yan. Investment nila, tayo makinabang. Diba? In gastos at pagod ng China, tayo makinabang, guys. Kasi din ang mukha ng China, no? Alam nyo kung bakit? Opinion ko lang ho ito. Number one, maganda ho siguro kung tatayuan na ho natin yan na outpost. That's my humble opinion and suggestion. Pangalawa, kasi alam nyo, si China ay gulpi sarado ngayon. Gulpi na siya sa trade war. Gulpi siya dito sa, yung balikatan. Gulpi siya sa world stage ngayon. At isa ho sa napakahalagang aspeto ng gobyerno ng China ay i-maintain na sila ay yung benevolent country. Sila daw ang pinakamabait na bansa na nag-aalaga ng mga maliliit na bansa sa region. Sila daw yun eh. So kapag may mga challenge sa kanilang benevolent image, kailangan nilang gumawa ng propaganda. And ako, I believe that this is an effort to do that. Propaganda. Para ipakita hindi ho ang mundo ang ang audience nila. Ang audience nila ay hindi lang ho yung mundo ang audience nila. Ang primary audience nila diyan, mga kotsero, ay yung mga Chinese. Yung mga citizens nila. Bakit? Nanganganib na sa pwesto si Xi Jinping. Kapag nagkaroon ng revolusyon, kapag nagkaroon ng civil conflict diyan sa loob ng China, ay tanggal si Xi Jinping. Faux show.